Sariwang isyu di pahuhuli. Alibay presto everyday. So why you check my dagali? My FB Live at YouTube replace. Siguradong swak it up to date. Sa Pinas man to sa buong mundo. Sa break time, sama-sama tayo. Sariwang isyu di pahuhuli. Balitay presto everyday. Pasaway at check pa dadali. Ekonomiya, kalusugan at publiko. Sama mo na rin ang politiko. Mga balitang kailangang alamin. Sa break time, sama-samang ungkatin. Sariwang isyu na pahuhuli. Balitay presto everyday. So why you check pa dadali? Hoy! Break time na ni Kuya Manny Salis. Maminaw na ta. Ayaw na mong pabadlong, ha? My FB Live at YouTube replace. Siguradong swak it up. Ikala kumusta maing buntag, maing udto, maing hapon, maing gabi sa tumaka break time sa tibuok kalibutan. Break time na. Mga higala. Kumusta sa tumaka break time sa kanadang bahin sa kalibutan, ilabi na sa mga OFW sa Middle East, kumusta mo diha sa Estados Unidos, sa Canada, kumusta diha sa Australia, kumusta nga itong pinanggang probinsya sa Bohol, sa itong pinanggang siyudad sa Tagbilaran o sa itong nasod nga Pilipinhon. Nagpamina ka mo sa tulmanon sa mayong adlaw attorney, nining adlaw nga Lunes, pizza 17 na sa Pilipinas, mga ka-break time, pero pisa 16 pa dire sa kong nimuntangan sa United Kingdom, alas 11:12 sa tungang gabi sa kong nimuntangan. Murag alas 6:12 sad sa buntag diya sa Pilipinas. Atong hangpon mga ka-break time, mga atong mga partner sa mayong adlaw attorney, atong unahon pag tibuya karon mga higala, atong tagag panahon nga makatibay sa itong mga suging tigwinaw si Attorney Tricia Veloso Chato. Attorney Chato, mayong buntag nimo diha. Mayong buntag, mayong gabi ug mayong adlaw sa tanan nga tigpaminaw sa Break Time with Manny. I'm sorry, karon na ako nakabalik og apil din niyo. Nice to be here again. Hi Tito Manny and Tito Dodo. Hello, Grace. Good morning. Si Attorney Dodo Humawid, ang kinakusgag mayor sa lungsod sa Batuan, natong partner karon sa Break Time with Manny. Ang atong tulumanon karon sa mayong adlaw attorney, kanunay man ito makaawan sad si Attorney Dodo Humawid. Attorney Dodo, kumusta diha? Mayong buntag, mayong adlaw. Mayong buntag man, mayong adlaw. Mayong adlaw sa tanang mga suki na to, sa tanang naminaw, nag-view, o labi na kaninyo, Manny and Tricia. Nice to see you. O, good morning. Belated happy anniversary di ay ni Tricia og ni JP. Wa nakatambong na tumilabay nga adlaw kay busy kaayo. Nakabisita dai sa Bohol. Salamat kay nga nakabisita siya sa Bohol. Si Attorney JP, Attorney Tricia, di ba? Oo, yes. Thank you kaayo. Nga siya kadiyat lang pod. Ingo ray bisita. Maying pagpaminaw di ay ang kugihan nga mayor sa lungsod sa Balilihan, way pabor-pabor si Attorney si Mayor Porisa Chato. Ano nang nitigsulod na to, Attorney Dodo, no? Si Mayor Chato sa lungsod sa Balilihan. Kumusta mo diha sa Balilihan? Aping tanin-tanan ining panahon na sa COVID kay nagkataas na bagyod ang ihap sa namatay sa Bohol. Bisan pa nga mius-os ang hidaghanon, no, sa katong latest natong nahibawan, murag miabot na sa 500 kapin ang na-record sa Bohol, Attorney.
Ni Mm. murag niabot na karon og kuan no 641 pero ang kuan man ang recoveries o gihapon wala gihapoy close sa Ginoo nga patay. Mostly sa side sa batuan ganino mga asymptomatic na mga first generation contacts. Mhm. How about sa Sa balilihan? balilihan, Balilihan, Attorney Chato. Diri sa balilihan na agyapon tay mga active cases muraging abot na siya og 17. Mhm. Unya kasagatan ani nila ang mga magkakapamilya ang nagtakdanay. So ang gibuhat murag gi-lockdown nilang sila sa kaugalingon nilang bahay kay murag naay situation nga sila tanan gyud sa ilahang pamilya nag-positive na. So ang diferensya karon kay murag ang mga naitibok pamilya na mo'y nag-positive. So ang ilaha ra pod nga area mo oy murag og gi-lockdown, gi-granular nga lockdown. Dili na pareha adtong una kong nag-report ninyo nga usa ka tibuok barangay ang gi-lockdown. So karon bisan og mas daghan ang kaso, murag mas controlled siya in certain areas gyud. Mhm. Pero ang Batuan murag mitaas man tong imong lungsod nimo, Attorney Dodo, di ba? Last ito na to, last Friday. Ikaw gani na hapit na zero na unta may mano pero Mhm. daghan kayong mga gipang swab kay mga first generation contact daghan magong mga taga Batuan nga nagtrabaho sa Tagbilaran. Mhm. Niya mga positibo niya mo na natay unom puro gihapon na nagtrabaho sa Tagbilaran man nga atong mo request sa Tagbilaran after swabbing nga na mag-isolate sa Batuan. Mhm. Mao po nga ang ilang mga pamilya dito ato pong gipang swab gani murag ko kay kahiubos sa atong mga health workers man kay mura og dunay mga tawa kasabot silang trabaho no. Atong gisgutan na nga gihangyo na to ang tanan nga suportaan ang atong mga health workers, frontliners kay wag sila lang tuyo, dili personal lang ilang tuyo nag-overtime sa Domingo nagkuha na sila man nag swab test kunya gi-lockdown pista man sa mga unom ka barangay sa Batuan atong 14 ug 15 ga-lockdown ta tungod kay usagod sa problema sa transmission kining magtapok kumon gyud na kayo no magtapok mag-anniversary di magmask so sa policy sa tibok buhon man na every pista mag-lockdown na mo na nahitabo na to nga tunay sigig pagsaka tungod sa mga pamilya kay muuli man gyud ng mga mga nagtrabaho niya part gyud po na di po mahimong undang og trabaho ekonomiya po no mo nang gyud i-balance nga dayon nga mahimong nuan ng tanan nga magamping sa trabaho niya kung dunay mga simptomas mo na magpa-swab gyud dayon karon na tay mga unom no na pag ganay kaming o may kabagon sa man kay 23 ka buhok ang gi-swab kanang unom na to puro na nay family man no nya ang ilang mga first generation contact at ipal-swab na wala kay result. Mo sad ang nakikita mo karon sa balilihan, Attorney Tricia, nga doon na say mga mas kanibang swabbing nga gihimo? Ang tigbuhat yun ana kung naay mahibaw-an nga positive case, automatic man na siya nga ang iyahang first and second generation contacts i-quarantine gyud dayon once magawas tong result atong unang positive case. And then ni man na ang mga first generation contacts sila mo'y automatic nga iswab. So pangitaon na sila tanan, iswab na sila sa among RHU sa mga medtech. And then while waiting for their swab mo to quarantine, unya ako mo positive sila, ang ilahan na pong ang mga sunod na po nila nga mga close contacts mo iswab o balik. And then kung mo negative man ganito mga first generation nga contacts, ang second generation nila pwede na sila mo gawas og quarantine, dili na sila kinahanglan mo tiwas. Pero kadtong mga first generation contacts bisan og negative sila,
tiwason gyud nila ang 14 days kay wa ta kahibaw nga basin og negative lang sila sa test pero kay dili pa ma-detect ang virus. So tungod kay na may incubation period ang virus nga 14 days, di ba? Yes. So huwaton nato nga mahuman tong 14-day incubation period. Ininig ko man na ana ra sila makagawas. So kung sabi nga itong storyaan, automatic yun na siya nga basta ma-close contact ka o positive case, swab yun na dayon. So, ano nga sitwasyon na Atty. Dudok nga mga swabbing activities LGU, mayor man ka sa lungsod sa Batuan, sa mani, gasto sa lungsod or personal nga gasto magpa-swab ka? O doon na nanay contact tracing? In cooperation with the province, wala na ibayad sila man. No? Ang ilang pag-cooperate lang yun nga. Correct. Mas may na ganito mapasabot. Kapag yun, ang advice atong mga health authorities, RHU, sa rural health unit na to, bisan pag negatibo, yang yun sila nga mag-quarantine o 14 days. Kung quarantine mo, muli kay lang yun man. No? Kunya, naiban gani nga, bisan pa o kuan man o kanang matawag na ito nga second generation na sila, gi-advise po sila nga paglikay yun kay dili gyud sigurado klaro man pud na sa mga articles aron nga kining testing na to dili gyud pinaka-accurate depende pud sa kanus mga katakboy ang kaagaw no ano sa ma-detect. So mo nag-advise kay kun sila bisag negatibo nga mo stay home kutob sa 14 days. Nya gasto walay gasto sa tagtungod, gasto sa gobyerno naman. Mas may na ito mapasabot ito yung sitwasyon naman god kay ang uban gumikan kay gikabalita nga mahal gyud no kini magpaswab basi matago na lang gyud hinon sila og di motugan og doon sila gipamati gumikan sa kamahal sa bayronon no labi na kining swabbing nga ato mapasabot nga ang gobyerno mo imo tubag sa mga glastuhan basta mo pahibaw lang gyud mo nga mo na yung gibati ninyo di magtago-tago mo na yung labing gobyerno ang maganda. Oo. Muna yung itong mapasabot. Mahadlok na ang ubanan nga mapositive, no? Mahadlok sila nga ma-isolate. So, sana sa problema nga kanunay gitunaan po na sa mga LGU nga doon nagyoy kuanunta ka ng matawag na to nga isolation unit nga komportable pero usually karon eskwelahan man no? Mga buildings nga private po nga pwede magamit og isolation unit. Kay usa na sa gikadlokan sa mga tao kanang ma-hospital ba ka or i-isolate ka kung positibo. Di sila kagawas, di sila katrabaho, di ba? Pero kung nakita na itong miagi, katong doon na ito'y operasyon di asab sa balilihan, kinilaging muna tagabilihan kay magsunod kung sa mga gipanghimo ni Mayor Purisa Chato na lungsod. Katong dunay nga magipang quarantine, yang ipanghatdan tong mga utanon, katong mga kanono, no? Muna yung nakanindot support, na. No? Oo. Mo pa po yung maghimo sa mga lungsod na tornado, no? Automatic ang atong man. Automatic ang atong social welfare officer, ang atong incident commander, atong disasters management officer, nga muhatag sila part na sa protocol na automatic nga action nila nga mutabang pero dili yun na enough. Kung tanaw na to no dili enough kay support man lang no. Yung kanang mga need yun nagkinahanglan ngayo at yung action na naman. Naman po yung nga kaya nila o pila kayo daghan po kayong supportive man no daghan kayong majority sa mga tao supportive man pero nalagi uban nga magagbikil masuko lagi nga i-swab masuko nga kanang hangyon nga mag-stay home no masuko nga nganong dunay lockdown sa pista na yung mga inganana pero majority sa mga tao i-support yun niya. Daghan po kayong mga tao nagpasalamat po sa mga patunanon nga bisan dunay mga mga gipang kaputang sila sa balay stay home sila cooperative kayo kunya sila kay gastos lang gagulingon pero ni-support ang barangay ni-support ang lungsod labi na og mangayo man tubagon gyud na sa barangay ug lungsod kaya naman po'y walay capacity nga mo support sa ilang kaugalingon kay kinahanglan gyud nga makakita no kanang daily wage earner nga wala tigom so gitubag na sa atong lungsod ug sa atong barangay. Okay.
So una ta mo padangan sa tong letter sender karang na ato sang i-shout out ang nagsunod to karon attorney Tricia attorney Dodo no. Mayong pagpaminaw nila ni Milby Custodio Sutel. Good morning Mayor Dodo Humawid watching from Rizal Batuan. Rizal. Wala sa ikong Rizal sa kuan sa NCR. Oo, natin. Si Lisa Sarmiento, good morning. Good morning ni Romel Gomez Saluta. Mga sir, pa-shout out from Cagayan de Oro. Si Mark Leo Chato, good morning sa among attorney Tricia Viloso Chato. Morning akong Vice Mayor sa lungsod sa mabot nga lungsod sa Balilihan katawa. si okay mo kasi nakabantay si attorney Tricia tong wa siya tong mga duha ka Monday nga ato na siyang giuna-unahan og pangampanya ni attorney Dodo. Good morning ni una nila, no? Una attorney Dodo, di ba? Una. Good morning ka break time. Attorney Dodo Mawi. Okay. Si Nora og akong igagaw nga si Alice ug si Untoy nga naminaw ug nag-view na to sa Canada man, no? Si Ashley Miles na sa Singapore. Amping diha, no? Daghang salamat sa iyong pagsunod Ashley Miles diha sa Singapore. Doon na pa kay i-shout out attorney Tricia. Shout out ko ni Mami og ni sa akong itoy nga si Louie na may natagauban to sila Hello, Louie. Og ni Kuan si Mark Leo Chato amo ni siyang SK diri sa Balilihan. So hi Roy. And then murag karon bag-o lang hingsod si akong auntie Auntie Evelyn igsuon ni daddy to ani siya sa California. So, shout out. Hi auntie. Good morning. So arita sa tong letter center karong higiyo na sa mayong adlaw attorney. Sa itong letter sender karagyo na itong paminahon para sa atong mga tubag, no? Uban sa nila nato ni Tricia ug nato ni Dodo karong adlaw. Atong ipabati kaninyo mga ka-break time. Maayong adlaw, attorney. Usa ako sa mga susuki nga tigpaminaw ninyo sa maayong adlaw, attorney. Aduna lang ko'y mga pangutana bahin sa akong property nga anaa sa Pilipinas. Ani ana ako nimuyo og nagwork sa United Kingdom uban sa akong buutan nga bana nga British ug duha na mo ka anak. Ang akong pangutana mao kini, attorney. Una, doon ako'y napalit nga mga yuta og property diha sa Pinas ni adtong dili pa ako nag-change og passport as British. Ang pangutana, attorney, unsay mahitabo sa maong property? Maako pa ba gihapon? Nabalaga ko, attorney, kay basin ma-invalido ang pagpanag-iya nako sa maong mga yuta ug uban pa sa rason nga dili nako passport holder sa Pilipinas. Ikaduha, ug walay problema sa pagpanag-iya sa property sa Pilipinas, mahimo ba na akong maapil ang ngalan sa akong bana sa titulo sa yuta nga among napalit? Ikatulo, naabay limit sa gidakon sa yuta nga mahimo namong panag-iyahon nga lain naman ako og passport? Ikaupat ug ulahing pangutana. Dili matag ng kinabuhi, attorney, tungod ni ining COVID. Maangkon ba sa akong duha ka anak ang mga property ug simba ko nga mga wala mi nga mag-asawa tungod sa COVID nga dili man sila Pilipino? Daghang salamat, attorney. So mo tay pangutana attorney Tricia. Yes. So kuan ni siya, no? Common ni siya nga pangutana sa mga Pilipino nga nang-abroad na. So kini siya ang about sa iyang mga properties nga pinalit before pa siya nag-acquire og lain nga citizenship. Dili siya angay mag-uol tungod kay former Filipino citizen siya, iyaha gihapon na nga mga property. So dili na mawa niya, dili na pwede ma-cancel or maghimong invalid tungod lang kay nalahi na siya og citizenship. Gi-recognize nga tungod kay former Filipino siya, gihatagan gihapon siya og katungod nga mo panag-iya og mga properties diri sa Pilipinas. So ang kuan lang ana,
kung pwede ba i-appeal ang iyahang bana sa titulo sa mga properties. Magdepende na siya no kung unsa nga klase nga property ang iyahang gustong i-appeal iyang bana. Kay kung atong istorya naamong goy limitation sa atong balaod kung yuta ang istoryahan. Kay sa ato ang balaod sa atong constitution gyud bawal man nag-iya og yuta ang mga foreigners. Pilipino ra gyud ang pwede man nag-iya og yuta diri sa Pilipinas. So kung yuta atong istoryaan siya tungod kay former Filipino siya, pwede siya ana, pero ang iyahang bana nga foreigner dili siya pwede ma-appeal. Pero kung lahi nga properties kintahay ang bay, pwede ma-appeal ang iyang bana ana, pero dili pwede sa yuta. Kung mupalit sila og kintahay na sila property sa Manila, mga condominium, pwede ma-appeal ang iyang bana ana nga foreigner. So ang limitation lang gyud is sa yuta. Bawal gyud ang mga foreigner makapanag-iya og yuta dire. Pero naani siya yung mga exceptions nga pwede na to i-discuss unya, inigabot na to sa last na question about sa iyahang mga anak. Okay. About sa limit sa size sa yuta, kuan ni siya, naa siya limitations tungod kay former Filipino citizen man siya. Murag kung sakto ako nahinumduman, murag kung urban nga area ang iyahang nasa urban nga area ang iyahang property, murag kung residential mga 1,000 square meters ang pwede, mas dako-dako na siya kung business ang purpose sa iyahang pagpalit sa property. Unya kung rural area pod mas dako-dako pod ang kuan ang limitation. Di lang ko kaayo ka hinumdum kung unsa toy limit. Murag kuan man tingali, murag 3,000 man tingali square meters kung sakto ako nahinumduman kung rural area for residential. Unya mas dako na siya kung business ang purpose sa property. Unya kadtong sa pangutana about sa iyahang mga anak, kung maka-claim ba sila sa property bisan og dili sila Filipino citizens. Kay kining iyang mga anak, I'm assuming nga dito na ni sila gipanganak gid sa kuan sa UK, yes. kung sakto ako na ang hinumduman. And then so British citizens gito sila, wala gyud sila moagi og ka-Pilipino. Pero naay exception sa atong balaod nga tungod kay anak sila og Pilipino. Sa atong balaod automatic na sila nga kung mamatay tong Pilipino, kung naay mahitabo niya, compulsory na sila nga heir or automatic nga sila ang tagapagmana sa property. So gi-recognize na nga exception nga bisan pa og foreigner sila, maka-inherit sila sa property gikan sa ilahang former Filipino nga mama. Usa na siya sa mga very limited nga exceptions nga makapanag-iya og yuta dire sa Pilipinas ang usa ka foreigner. So basin og napay ikadugang si Tito Dodo. Attorney Dodo. Sakto na siya. Mano. Kuan kanang dili mahadlok siya og mawa niyang yuta, no? Kanang gani sa atong dual citizenship law, klaro dito nga wa mawa ang kuan pagka-acquire nimo citizenship sa bang nasod, wala ka wa may mo biyahe, wa mawa ang imong pagka-Filipino. Pwede o kung ma-apply gani siya o kuha, no, kanang pagka-dual citizen, why limit ang ayang pagpanagiya sa yuta except sa limitation po sa ka-Filipino. Pero kung di siya ma-apply, dili mawa to ang iyang yuta. Iya gihapon to. Unya katong sayang bana, bisan pag ibutang sa titulo ang pangalan, description lang na niya, pero wala gyud right yang bana sa yuta. Mao ginatong balaod karon. Di man mausub ang titulo, dili nimo ipa-change, no, ipaagi sa court pag annotate, mahimo po di-annotate, itatak lang. Pero bisan pag ibutang niya nga minyo na siya, still walay katungod yang bana. Sa atong balaod mao na, no. Unya katulang dunay katungod lang yang bana kung unsay mahitabo niya. Kay ang gibawal sa atong konstitusyon kanang pagbalhin sa yuta ngadto sa foreigner except kanang succession, hereditary succession.
mo na ang iyang anak bisag foreigner, ang iyang bana bisag foreigner, unsay matabo niya, madto na siyang mga anak sa iyang bana. So dili problema ang pag-inherit, ang problema other mode of acquiring ownership kanang i-donate, ipalit, i-waive, dili pwede sa foreigner pero o magsunod na isip lidero gitugot na sa balaod nga pwede no. Kunya katong kuan limitation sa ownership residential no sa kutong nga 1,000 until Square 1 meter hectare na. kung kan residential pwede sila kung assuming nga atong ibutang no ang iyang yuta agon mo takipag sa kadak-on pwede pa siyang mudugang gani doon na pagtay laing balaod kanang investment without foreign investment act kanang balaura naghatag mas dako nga katungod sa former Filipino kung ang purpose is business katong gi-mention ni siya residential to siya no kung purpose business mahimong up to 3,000 ang agricultural at 3 hectares kunya mahimong 5,000 ang urban area mahimo siya no sa investment 5,000 mahimo siya 5,000 square meter 5,000 square meters 5,000 half hectares hectare kung urban no kunya mahimo siyang mabutog 10 ka hektarya kung rural kung kana kang dili siya magpa-dual citizen kung madual siya unsay kahit sa Pilipino why limit ang atong agricultural rather commercial no residential no pero sa kuan residential lang gyud yang kuyo mo to nga 1,000 square meters sa urban unya sa kuan kung 1 hectare kung rural no mao na siya sa atong residential pero kung ang iyang purpose business 5,000 ang urban 5,000 square meters 5,000 hectares mao na sa atong foreign investment act kanang balaod sa foreign investment purpose is business pero ipag-register man ko naman apply ka dito nga mao ni imong tuyo pero katong yuta niya nga daan wala na toy problema pero nilapas na sobra na iyang yuta na nga limit dili na siya mag-acquire kung butang man niya nga dito sa iyang pagpalit panlita di national purchase niya nga foreigner na siya tanaw na dito ang iyang ownership no panglitan doon na say mga kuan attorney doon na say mga kabilin gikan sa iyang ginikanan pa so makapalit sa giyuta sudlang sa gihatag sa balaod nga moro ni imong pwede gihapon kay ang atong konstitusyon nag-prohibit man pag-transfer except kanang hereditary succession. So kung iyang ginikanan daghang yuta pananglitan ng iyang nahimo na siya British karo no? Gasum tag na British kana change siyang passport. Nya sa iyang ginikanan dan dunay daghang kayuta ang residential, dunay daghang kayutaan nga commercial. Maka-inherit ka mo siya walay prohibition basta kay succession. Ang prohibition kanang pag-transfer nga other than succession, other than hereditary succession, no? Dili nang will and testament gagamaan ka o will nga imo na ni. Dili na. Kinahanglan nga intestate yan ang katong gimin. Katong gingon attorney nga kuan, gingon nga ingong iyang mga anak no kabahis ko tong COVID, weta mga wa sila. No mga wa unsay mahitabo nga kung ang ilang mga anak gagmay pa o unsang pag ilang nga maadto nilang ba mga ayuta naputol ta mga ka-break time kadali okay naputol ta mga ka-break time ato saning okay. Pag ang atong kuan mo na kuan na naputol ta. Mga ka-break time ba og message ko no kung nakuha ko ninyo. Ato sa kundong sundon ng atong
atong connection karon kay naglisod ng atong internet. Okay. Nawa naputol si alright. Okay. Mga kabrik time, pasensya jutay, no? Ang atoning mapahiluna og sugod og balik. Okay. Naputol ng tag Okay, attorney? Naputol ba ta? Or Naputol ta, naputol no ang atong connection sa ikalit lagag kuan, ikalit okay. dali ha. Ato sa ning mapahiluna sa tandapita. Okay. Go ahead. Padayon ta? Okay, padayon. Pamoto siya, mano, kanang itong isultin Cristiano, dili mawa ang yuta iya gihapon, walay problema basta nag-acquire niya Filipino pa siya. Niya, mahimo siyang mag-dual citizen, may limit gihapon ang right niya is Filipino. Pero kung di siya mag-dual, nanay limitasyon. Tipo mo itong dunay limitasyon. Kung residential, katong 1,000 sa urban, kunya 1 hectare sa rural, pero kung business purposes under sa Foreign Investment Act, mahimo siyang acquire og 5,000 square meters sa urban, kunya 3 hectares sa rural. Ang iyang bana ay walay gamit sa kiputang niya, no? Kinahanglan mag-court hearing na nga postpone ini change sa title, kinahanglan court hearing or transfer ba or may mo gi-annotate pero wala pa gikatungod ang husband. Pero nakatungod yung husband kung ang semitabo niya as heredero, yung mga anak. Pwede na siya, no? May-inherit nila. Siya po mismo, bisag British na siya, mag-inherit yapon siya sa iyang kinikanan. Nalantay mga no, nalay mga restriction sa agrarian reform or Filipino kanang 5 hectares basta agrarian land o kanang agricultural. So dili siya angay mag-all. Again, kung mag-dual citizen siya, restored tanan niya katungod, mahimo siyang mo nag-iyag yuta isip Filipino. As normal. Klaro kayo sa itong bulang nga. Wala mawa ang imong pagka-Filipino. Wa na putol kinta basta ma-apply kag dual citizenship manifestation na nga nagpadayon kasi mong pagka-Filipino wa gid siya maputol. Kasi daghan sa itong mga nanarbaho pud man kay gusto mo gid ng Filipino pero nanarbaho lang dito sa ubang lugar, no? So recognize na balaod nga never mawa imong pagka-Filipino bisag na imo kang citizen nag-apply nimo as Filipino citizen. Klaro imong intensyon nga mubalik kung padayon kapag ka-Pilipino. Pero kung imong tanan attorney, no, kung atong palapdan na to tong gingon niya sa katapusan nga dito matagna ang kinabuhi sa tao niya ang iyang puhitan mga wa sila ginikanan, siya mismo o giyang bana o niya ang duha ka anak, gagmay pang anak, o unsa may angay matambag na to niya nga masiguro nga ang anak gud niya mo ay makangkos mga property. Maangkon siya ang anak, no? Ma-inherit niya siya ang anak kay ang ginadili sa itong Batakang Balaod, itong 1987 Constitution, klaro gud nga exemption ang hereditary succession. So, mahimong manag-iya ang iyang bana mismo. Mahimong manag-iya ang iyang mga anak. Bisag po, mga foreigners na sila, puro na foreigners, manag-iya sila yuta, pinagi sa succession, hereditary succession, kanang dili will. Natay mga ruling man nga, dili pwede ng pananglitan magamag will and testament ang usa ka tawo nga ihatag sa usa ka foreigner. Murag ginadili po na kay mahimo man ang suguon lang ka og
palit ka dito nya gamay ko gwil maay imo nang yuta murag kay circumvent ng balawd ana kanag yung compulsory heir ka ang atong compulsory heir bana asawa anak so ang unsay metabo niya ang iyang bana og mga anak mo ay tag-iya no equal share ni siya kay dili man ni conjugal dili pa sa conjugal nga naay kahit ang bana so i-presume man nato ni nga exclusive kay di man pwede ang partner man nag-iya og yuta so ang iya bana o iyang mga anak tunga sila sa dito nga equal share sila kung daghan sila panalitan tulo yung anak duha yung anak so one share ang husband nakikadugang dili ito siya mismo pod maka-inherit gihapon bisag iyang passport British na dunay kuan ng iyang mga ginikanan o iyang igsuon nga walay anak pwede siya manigit gihapon kay ang ginadili lang atong pag-acquire o pag-transfer nga except hereditary succession no kining uning sitwasyon na Atty. Tricia usa may kinahanglan sila og makikistorya og abogado o na mahitabo ng ilang ikadlukan o ubot mo pahiluna dag mga papeles para niya na ang pinaka-importante yun is matago nila ang mga dokumento nila sa ilang yuta, no? Okay, sad nga makaistorya sila og abogado aron ma-explain nila kung unsa ang ilahang mga katungod. Pero actually, kung kintahay, kung mo na ilang gikahadlukan nga basin og dili ma-claim sa ilang mga anak, automatic yun na siya sa ato ang balaod basta kay ang titulo naa adtong former Filipino or adtong kining tigpangutana nato karon ang basta ang titulo naa sa iyangan automatic nga kung kinsay iyahang mga heredero mo diretso gyud na kadong nila basta kung naay mahitabo niya bisan pa og gagmay pa ang iyahang mga anak dili man na disqualification nga tungod kay gagmay pa ang mga anak dili madong nila ang property automatic gyud na nga madong nila so ilaha gyud ang katungod ang importante lang gyud is mo na itago-taguin ninyo ang inyong mga dokumento kay aron naa moy ipakapakita dayon nga ang imuhang mama ang katong former Filipino nga siya gyud moy tag-iya atong property ha documents gyud ang kuan very important ana kay ang kasagaran nga magka-problema kanang mga yuta nga wala matituluhi kana bitawng giagi og sinabtanay lang pero walay mga dokumento mo na ay magka-problema so kung gusto mo nga mahanay gyud ang pag-transfer og mga property sa inyong mga anak mas maayo gyud nga tarungon na to ang mga dokumento sa atong yuta which is pinaagi sa pagpatitulo aron maklaro gyud nga na iniuha gyud na nga yuta. Kay kini man kung uban man gyud nga gumikan kay kasuod ilang pamilya marag sabot-saboto na lang na nga dahil napitang imuhan ng bahin kini napita akong bahin. So sakto to gyud sa dimo nga kinahanglan gyud na papilis na kumpletong papel para niana. Yes, mo gyud na pinaka-importante especially pag kung yuta ang atong mga properties ang ato ang istoryahan kay mo na kasagaran mahimong away tungod kay nagkalain-lain og papel nga away titulo kay magkalisod ta og determine kung kinsa ang nauna nga nakapanag-iyaan ng property ha. So very important ang title kay ang basta naa kay titulo ang presumption sa ato ang balaod is ikaw may tag-iya bahala og naay dokumento ng uban basta naa nimo ang titulo ikaw moy automatic nga gitan-aw sa atong balaod nga ikaw gyud moy tag-iya ana mo na pinaka kusog nga ebidensya nga ikaw moy owner sa property. Korea Dimas lang pod kay ang uban do na sa uban nga tagduha ang titulo. Di ba? Kung ingana gani yung may tabo niya magkagubot ana na sa korte mo decide kung kinsa ang mura og mas kusog og ebidensya. Pero kung ikaw ra ang naititulo, ikaw gyud moy kuan na, ikaw gyud moy murag naay presumption nga imuha gyud ang yuta. Attorney Dodo, sa ito kadugang panimong tambag sa atong Litter Center karong adlaw? Mura og sa akong side man no, mas maayo nga magpa-dual citizen siya
gusto ko siya nga magpadayon sa pag-acquire o mga properties. Better yun nga magpa-dual citizen siya. Pero dili biya po, di pasabot na naman nga maka-acquire siya yuta. Niya nilapas na sa iyang mga limitasyon nga invalid, no? Dili po di nga na mahimo po siya nga nagay po siya katungod, no? Mahimo niyang ibalhin sa lain. Dili lang niya mag-register, no? Ang gobyerno kay maka-question, wala lang maka-question na kung doon limitation. Pero the best yun nga magpa-dual citizen siya para padayon niya ang pag-exercise yung katungod as Filipino. Attorney Tricia, kadugang pa nimong katungwa na tuwa niya na pangutana nga may kadugang nga tambag ngadto sa tong letter sender. Actually, agree ko adto nga mas maayo kung magpa-dual citizen sila kay katong mga limitasyon nga ato ang giistoryahan ganina nag-apply rato sa mga former Filipinos nga ang ilang citizenship karon ang foreign citizenship ragyod. Pero naman tay balaod nga kanang dual citizenship law nga kung bisan pa og former Filipino ka, kung mo apply ka for dual citizenship, automatic nga mo balik tanan nimong katungod isip usa ka Pilipino. So appeal na ana ang right nimo nga mo own og properties. So mawa tong mga limitation nga dapat 1,000 square meters ra or 1 hectare ra. Kung magpa-dual citizenship ka, wala na nang mga limitasyon na. Nya, mo to sa akong giingon ganina, proper documentation very very important. Okay, salamat kayo sa inatong ta nga malabdagan katong letter sender kanang yun na labot ining maong property nga yang ikalibugan na pagkakaroon mga ka-break time. Atong usbon katong gusto mga mangutana para sa doon na mo makalibog sa hisgutan ng legal, ilabi na sa pagbatog mga propiedad sa Pilipinas. O kung sa mga problema, doon na tayo mga giyang pag-atimay, labi na katong abusad, no? Atong giatiman na itong milaban na itong mga episode sa itong break time, o katong mayong adlaw attorney, atong hatagan sa dugang pagtagad. Ipadalang ninyo yung mga SWAT nga mga pangutana nga ang itong ika-dusosad sa itong mga partner, no? Nalang ni Attorney Tricia, ang Attorney Dodo, sa atong tulungan sa mayong adlaw, attorney. Dugang shout out nato dai Attorney Dodo, no, sa ato mga daghang kini atong mga kwan daghang atong mga tipaminaw sa batuan sa cellphone ako mano na yung mga shout out ko ni Ma'am, no, Ma'am Anita Iblisa, si Ma'am Nita ako good ning pinangga nga maestra sa grade 6, no. O si Mayang Mayan na ang kwan sa ni anak ni Mayor Dumi Chato sa una naminaw na to si Hazel Chato. Mayong buntag, no. Kay marag na kon ko nga ang batuan kusog signal dito. Kusog signal sa internet dito sa imong lugar. kusog. So nasuki na nato man, no. Nasuki na sila nga paminaw gyud nato ni sila si Ma'am. May pagwinaw ni Roniel sa Sambayon, nila ni Dudong Humawid. Evelyn de la Torre Reyes, good morning ka break time watching from Batuan, no? Kusog ang signal sa Batuan. Ha? Doon na dahil nakabantay ka ganina, sa palikog susi ragod og kay doon na kuno'y taga kaning Overseas Welfare Administration sa UWA nga bisitas balilihan kay nanghatag ko og grant project. Nalipay nga atong pipila ka mga OFW nga nakahatag og pagtagad ilabi na sa mga pamilya sa mga OFW sa balilihan usa sa mga programa nga gipatuman karon sa lungsod. Update kay Nis Mayo Porisa ba? Yes, din hiya mga taga-OWA gahapon kay nag-site inspection sila, maghatag sila og grant sa organization diri og mga pamilya sa mga OFW. So naa sila murag naa sila livelihood project, murag mga pork products man tingal ito. So hatagan sila og grant sa OWA aron matabangan sila og sugod sa ilahang negosyo. Aha. As ka ni Dota Mayor Dodo. Aka na Mayor. Papa mabot si Muha siguro. Kasi mabot na si Muha Mayor. Kung ipang naman, no?
kanunay natay livelihood officer nga nag-follow up sa mga nagkalalayang opisina man nga unsay matabang na to sa mga batkunanon apil lang OFW. Daghang kay problema ang lungsod man, no? COVID, peace and order, kalsada, tanan, management to kuan, governance to health. Grabe ang hagit sa mga kuan karon, labi na gyud sa atong lungsod sa Batuan nga magataog nagkuan pa nag-implementas mga naglalayang plano nga dili tanan matuman, no? Kunya apila ni nalipay ko kadungogan na kay atong i-follow up na, no? Nagkuhan gyud naman nga kanang convergence bitaw sa tanang mga partner agencies, higher agencies nga sa may programa ninyo nga matabang dili sa atong lungsod, no? Murag i-appeal na huna just kanang uwa nga ang di pun malimtan ang atong lungsod. Ganyan, nakita na ko tong imong lungsod ay Attorney Dodo nga imong ninuto ng imong plaza diha sa lungsod sa Batuan. Patong mga OFW nga ingon to mga OFW nga kugihan ka ng mayor na buba kaya hasta ang iyang kanang plaza ko diha sa municipio lungsod sa Batuan gikuan na gisugdan ng trabaho. Pasalamat ko sa atong nagtabang na si Senator Bungo sa nagtabang man, no? Then atong mga technical people tanan na itong gibuhat sa Batuan man mura o ma-appreciate siguro ng atong mga technical people labi na itong engineer atong MPDC gikan gyud na nila ang mga kuan huna kami ato man ilaha gyud ng mga ideas ilahang final ideas nga technical design. Pasalamat po nila dai, no, ni Engineer Kit Indis atong Mio ni LL Sumampong sa atong MPDC ug ilang mga staff na salamat kayo kay nagpatuman na to na with their support, no? Sila gyud ang nagplano nangita man lang tagpundo gud ani man, no? Discussion po sa unsay ideas niya tinod na nag-develop tas tong plaza kay wala man goy laing suluyan sa Batuan mo, wala merkado o plaza mall wala man ta. May plaza na develop unta nga dakong plaza sa Poblacion Vieja murag nahunong dunay problema nga kana na lang man nga gawas nga garbo puta nga ma-develop ang usa ka lugar kinahanglan lugar gyud ang Batuan man nga masuluyan sa mga tawo. Exercise, walking, viewing, relax, labi na mga bata kay naman po'y Children's Plaza diha. So atong gilauman this year mahuman naman, no? Mapresentable nga bisan lang nga masugal-sugal pahayahe lang gud man, no? Angay yun kay part na magud sa kinabuhis taon ng recreation. Exercise part na. Correct, oo. Kanya kanang duman na bagid may nakapabor niya na og ang mayor gawas nga abogado labihan ko gihana. Mo nay garbo kay sa Batuan. Sa kakugiman, no? Sipag at tiyaga. Sipag at tiyaga. Sipag at tiyaga. Nya mo nay gipaabot karon. Mo nay gipaabot karon Attorney Dodo sa lungsod Balilihan nga abogado ang mahimong vice mayor diha. Una lagi mo. Muna ingon nido. At least, no? Everything is about policy man. May policy sa DPM, policy sa kanang dole, policy aning naglalayng mga opisina kung saan pagkuha. Unya, puro na role, no? Role sa COA, Department of Finance. Musod gyud ang pag-abogado diha unsaon nimo pag-avail, no? Correct. Nya kapugi. Kaya kay Cristiana labaw pas kaya, no? Tabang nang imong pag-abogado guys kung tabang ka sa lungsod. Correct. Garbo lagi na, garbo kaayo sa lungsod ug makabaton siguro na nga mga kalidad ba nga kada bang ang panerbisyo gikan sa kana magamit ba. Kung imong tan-aon ba igod ang tao kung unini nga klase lang nga tao nga abogado unya nagud ang dugo sa panerbisyo atong pahimuslan para sa amo na atong ipakita sa mga tao atong pahimuslan kay kayunan. Mo biton nang atong ingon nga awhagan ninyo na kanang mga tao diha nga tanaw ninyo makada diha og maayo atong mo atong gihimo Attorney Dodo nga kanon tag-awhag ni Tricia nga dagan lagi
Ha? Aron mapahimuslan sa mga tao ang iyang talent ba? Ha? Di ba, Attorney Dodo? So yes, gamit kayo na, no? Mm. Labi na sa Sangguniang Bayan kung mag-lead ka kay legislation man, Mm. no? Sa mayor mo suda po ng management, no, kung saan pag-manage cleaning ground ng vice mayor kay ang pag-manage, pag-implement mo na sa mga ordinansa, pag-implement sa mga plano, pag-implement sa mga no, mga resolutions. Gwapo ka na nga SB mag-start niya na kay legal background. Gwapo gud kayo nga makatabang gud kayo. Muna itong hangyo sa Lagi na gud man, no? mga tumakataw sa lilihan, pahimuslan ninyo, ang hiwaagin ninyo. Kay, aron yung mukuhan, aron yung mo, ining, sa may langayan pa, di ba? Wala nga tumakatawan, ang hiwaan ninyo nga, kuwang yun. Mapugos na siya lang sa tiyo, no? Mapugos Di ito. ka ba? Mingon si Mampurisa. Mingon Mampurisa nga, hilom na dodo. Ingon Mampurisa, hilom na dodo. May pagpuminaw ni Sir Ronel Sambayan na matupa, si Dodo lang malakas. Malakas. Ay, Ronel, mayong buntag o may buntag ni Kapitan Gloria, no? Sambayon sa Aloha, Kapitan sa Aloha man iyang mama. Mo ba? Yung mama din naman shout out sa akong mama Kapitan sa Aloha. Si Jap Jangkay. Good morning, Mayor. Sir, pasyato ko sa akong maranig yapon Di pa usa si Dudong Humawid, si Bilin de la Torre Reyes, ka break time. Kumusta? Si Hazel Chato. May buntag sa tanan, mayong buntag ato nito sa Chato. Pas kayo. Doon na pa kay ka shout out ni mga attorney Tricia. Gawas ato mga constituente sa lungsod sa Balilihan. Shout out po na to si Mayan. Kuan ni siya, akong gaagaw, anak ni former Mayor Domi Chato. Naminaw po siya nato ron. O sa iya ha, mga babies. Hello, good morning ninyo. May pagpaminaw dahil ni... Mga taga-Balilihan nga naminaw. Correct. May pagpaminaw dahil ni Balilihan Councilor Bernie Lansang. Karoon yung tigsunod ni Attorney Dodo. Ang imo makaning uyuan. Uyuan yung mga dodo. No, chiyo. Nag-chiyo ang musangod, anak, no? May pagpaminaw ni Dudong Libatuna, konsehal sa lungsod sa Balilihan. Kumusta diha Dong? Dudong. Matad pa ni Rebel, butan jud nang among mayor. As kang ngiga. As kina butanan ni Mayor Dodo gid ay. Kamot anak. Ganog fans ni si Mayor Dodo. Okay. Kusog kayong internet dito sa Balili sa Batuan. Sa Batuan. Di ko siya magkuan nimo dai Attorney Tricia kay ano ba sa tig-agi sa imong lungsod? Mo gyud. Daliran niya ihapit dere. Sige ko pangapi diya sa Balilihan, no? Muhapit pa ni Boss Edgar. Niya, si Boss Edgar, magiging mo partner sa Batas. Sa tinood lang man, konsehal pa ko sa problema akong nakita dito kalsada, no? Mayor pa to si Mayor Domi Chato, then si Boss Edgar, congressman, magunay atong gihangyo. Kunya, nangita gud ko pamagi nga makatabang ta, paspas nangita po siya tabang na to nga mahangyuan na to nga mahimong national road ng Batuan Balilihan ug natuman gyud sa taas nga katubigan man, no? Pinaagi sa pagpangusog gyud ni Boss Edgar. Salamat kay Boss Edgar sa to. Ingon siya nga akong ginato sa boss mo ginadamgo sa akong ginikanan nga masiminto niya dili na tanang tao sa Batuan niya. The only way is na national funding, no? Kunya mo toy patabang siya na gyud siya mao punay damgo sa iyang papa ni former Assemblyman Eladio Chato. Motong gitabangan, gisugo ko niya kung sa mga requirements, nag-coordinate mi sa Provincial Engineers Office, sa iyang office, may si Bernie. Oo. Daghan gid kayong mga programa sa Batuan nga si Congressman Edgar Chato ang nagtabang, no? Sumpara man gud man, no? Kunya pinakadako na nga natabang gud ni Congressman Edgar Chato Batuan Balilihan Road. Lipay gud ko kaya naman. Personal, dili ilang isip taga sani mayor sa Batuan or
opisyal sa Batuan kundi personally lipay gyud kayo ang kuana no. Kay damgo gamay pa ko niya antod na opisyal na nagkus lungsod. Sige lang may kadungog kanang siya pero sa panahon nga congressman si Edgar Chato first term antod third term niya no. Pero first niya nga katong na-limit natuman gyud si Kaloy sa Ginoo man. Sa support pod sa mga naglalayang mga opisyal pero siya gyud ang naguna man no. Siya gyud ang nag-sponsor, siya ang nibanat antod nga doon nami sa Tagbilaran, doon nami sa Balilihan accessible na kayo man. Ya dako kay tabang. Di na ko experience ni Juan ini Congressman Edgar Chato. Bata-bata pata sa kuan, tiguang na ron ba? Tiguang. Bata-bata atong panahon nga bata-bata pata ba sa broadcast. Kanunay ta mo bisita diha sa Longsos Balilihan niya si Attorney Tricia to yun na kugos-kugoson pa ni Mampurisa. Unya bili magkakayo ni Gon ba ni Congressman Edgar Chato, mayor pa siya to hiyuna no sa Balilihan. Ang tig-cover na ko to kauban ko na si Ramil Maestrado og si o sa mga media o sa ton di na ko makalimtan nga ingon na ginan ako si Mayor Chato to hiyuna no. Edgar Chato ko boss ikaw ra gipaglaom sa Bohol nga mosunod ni President Garcia hing katawa si Boss Edgar. Pero ako ganang hinunduman ako na pila na katuig nakakita ni Boss Edgar. Abilidad man kayo no. Oh. Kay man tanaw nimo ang mosulti mahibaw ka nga correct. Mayo gyud. Correct. Mo na nga akong dili ba ingon bang kana bang kuan ba no? Pabor-pabor ba? Sukat pag na sa una pa, itong bata pala kita. Kana bang tagbata pa bata pa sa kuan, bata pa tas broadcast to yun na mga kuan pa to, mga kanalaging kuan pa, kanang gagmay pa kana siya kuno na si Tricia sa una, kugus-kuso ni Mampurisa. Nya karon abogado na, tiguang tang duha gyud do. Tiguang na tang duha Attorney Dodo. Tiguang na gyud no. Basta tiguang si boss ana. Okay, Mayor namatay mga anak. Mayor naman siya to hiyo na kita bata-bata. Bita tinod. Why pabor-pabor no? Ako butong di ko makalimot na. Ako butong naingon gyud nga boss ang ikaw na kay paglaom nga makasunod sa kadtong na himo ni Presidente Garcia. Matong pahiyom si Boss Edgar antong higiyo na. Moto akong gibalik og istorya katong nag-istorya mi ni Mampurisa. Ya, ipahiyom ko no si Boss Edgar nakinomdom siguro. Kaya may mag-memory po na sa Boss Edgar hinoon. Dakihan ang naglaom gyud nga yun ana man no kay kanang pandag leader nga maayo gyud niya. Nakita na to na ni Congressman Edgar Chato. Daghan mang mayong leader sa Bohol. Ko usa gid siya pinaka the best no. Correct. Mao ginay benefactor patron na mo sa Batuan. Apil ng Quezon Poblacion Sur Road man akong gipangayo na nga gihapon ni Congressman Edgar Chato niya. Sa una kanumdum ko kami ni Attorney Raul Barbarona, mga late Maya Mascareñas, Ladoni Figuero, ni Pait nga High State College sa Bohol. Kay waman sa una no niya kabi gyud nga fight na mo. At the time si Senator Pimentel ang chairman sa Committee on Education sa Senate. Invite ko to diya sa Bohol kay ano man nga wala may state college sa Bohol, wala nag-fight may there UP Bohol or any state college sa Bohol. Unya nakita na ko na nga wa ma-realize na hinay lang nahimutong pariski lang ang si Biska pero kung tanaw nimo karon na natay Baiso Congressman Edgar Chato gyapon ang main sponsor. Murag nakita na ko man mga like Palilihan Road, Batuan Palilihan Road, dami ko na to, damgos mga tao na tuman, niya estudyante pa mi, nipahit na mi State College, na himo po na ni Go Edgar, karong Congressman Edgar Chato, no? O na nga, makaingon ko nga, nato siya ay legacy niya. Kanang, basig mapuli ni Garcia. Correct. Mamagad daw. Ang sistema naman, malabo nung karong panahon na. Pero
sa qualification ng kapasidad kaya kayo. Kung kita na lagi pod no nining panahon na magud kining kalidad o kining abilidad sa ni Congressman Chato gikinahanglan kayo ning panahon na o niya sila lang doon naman po iyang mga kagapay po Attorney Dodo og mabalik day og mo kuanday no mo kuan ba mo tuod day si Attorney Tricia nga mo kandidato sa 2022 sobra no ako di man ko mauwaw gid kay kailan man ko ining bataan Attorney Dodo di ko mauwaw ako ko ni sugal di ko mauwaw gyud hangyo sa taga-Balilihan kay mura na magog taga-Balilihan po Attorney Dodo kay mura ginakadadlaw ko magatang anang post niya ni Mio Porisa nga usa na may dagan sa lunggo sa Balilihan yun ko nga oy tanapos mayor ay saka napos bukid ay una nga kinahanglan ginato des Balilihan si Attorney Tricia Chato manahangyo agi ninyo na taga Balilihan ako di mo kahangi ato personal kay layo man ko ako lang iagi ning programahan to sa may adlaw attorney Kita pun may mauwaw ron oy. Bitaw milapas na tas tong higayon karong higayon na sa tutumon sa mayang adlaw attorney hangtod lang sa sunod nga gayon akong tagal higayon sa tong mga ka-partner karon nga makahatag sa inyong mga panapos para sa tong mga ka-break time karong adlaw. Attorney Dodo? Ay man, sa tanan, maayong adlaw again o naghangyo ko sa tanan, no? Atong tabangan ang atong nasod, atong lungsod, atong community, atong frontliners, maningkamot yun nga mo sunod sa mga pamaagi, no? Ang health protocol, sundo na to. Then, kanang mga programa, wag yun na ikihimo ang atong gobyerno like vista lockdown or pag-regulate sa mga kalihukan tungod lang gud na nga gusto na tong safety ta atong suportahan natong mga health workers exhausted na stress na sila no 24 hours no sukad pa sa una grabe gyud ang pag-monitor ang mga health workers man katong pang mga PUM sa una no mga returning residents tuig na nga nagbantay naghago unya luoy in town kaayo nga usahay mura og magtawag nato nga mapasangilan silang gibuhat nga dautan lang gibuhat no tagang mga acquisition na naman naluoy ko sa health workers sa Batuan nga I think mao po na sa pang lugar awayon sila bisag walay sila pero atong suportahan no kinahanglan nga sabto na to kung do natay pangutana maminaw na sila maminaw na ang lungsod maminaw na sila so atong paningkamutan nga sundon ang pamaagi kung do natay kalibog nganong di maayo ni nga pamaagi pwede ta mo padayag no unya tatanan na minaw atong ipadayon pagpaningkamot nga maluwasan ning problema daghang patag problema o iyam po nato atong nasod atong lungsod dunay kalinaw ug kalambuan. Attorney Tricia? Yes, ako mo last day ko nga shout out no na si Hazel Chato ug saya isuod nga si JP niya si Brian pod og si Bobong. Okay. So mga chato di sila tanan. So ang last lang na maingon no sa atong mga tigpaminaw ron parehas sa giingon ni Attorney Dodo magtinabanganay gyud ta. Karon labi na karong panahon sa COVID kita mga bulanon magtinabanganay man gyud ta pero especially gyud karon kay naata sa usa ka public health nga emergency. So mosunod gyud ta sa mga protocols, mosunod ta sa mga mando sa gobyerno kay kini tanan dili manggod ni siya basta-basta lang nga gi-implement, dili ni siya kanang kalit-kalit lang. Para gyud ni siya sa kaayuhan sa tanan. Gihuna-huna ni og maayo gikonsulta ni sa ato ang mga opisyales, sa ato ang mga health workers kung unsa ang pinakamaayo nga buhaton sa nato tanan. So ang ato lang yung mabuhat is mosunod lang gyud unta sa mga health protocols. Di ta mahadlok nga moingon kung naatay gipangbati kay wata kay bawo nga basin og kanang imuhang abi nimong ubura or sipon ra mo na dito. Dili ta mahadlok nga mopahibaw og natay gibati kay aron mapugngan samtang sayo pa ang kuan ang imuhang kung unsa imuhang gibati. Mo to mohangyo lang ko nga mosunod ta sa mga health protocols unya yan po nato tanan nga tanan nga mga
nasakit sa COVID o ang ilahang mga pamilya kay dili ni siya lalim o iampo nato nga mahuman ra gyud unta ni tanan aron mobalik na ta sa ato ang normal gyud nga panginabuhi and maka-bounce back na ta kita tanan. So, daghang salamat o marata. Shout out po kuman, no? Okay. Ni Kagawad Jing Bulalaki, akong partner ngayon kanunay ni sa SB man nga mao gini nang usog uban sa SB nang usog nga mi tabang gud nato ni man, no? Okay. So atong balikon mga ka-break time katong gingon sab ni Atty. Dodo ug ni Atty. Tricia atong sundon sa kapatumas gobyerno mga ka-break time. Karon natong ibalik-balik magini no. Unya kanunay sang balik-balik tong madungog mga pangutanas tong mga katawhan nga kanus-am ni mahuman kining problema kining pandemya nga atong giatubang karon. Magdepende ni ato magdepende ni kakulot sa imong utok og wag kay ikatampo sa komunidad nga makaayo sa imong mga paryente, makaayo sa imong mga silingan, makaayo sa imong mga malas kinabuhi, ang bugtong himuon nimo gyud diha pagpuyo lang gisbay. Matubas mga bulanon pagpujo lang gisbay aron di mo ma-expire og sayo. Magtinabangay tang tanan aron madili tag human. Unya ang ato nini sundo nato sa gipatuman sa gobyerno kay kini makaayo natong tanan mga ka-break time. Sa ngalan sa kong mga partner karon sa tungtulmonon mga higala, si Atty. Dodo Mawid, Atty. Tricia Veloso Sato, kini si Manny Sales. Daghang salamat sa iyong pagpaminaw. Mayong buntag, mayong odto, mayong hapon, mayong gabi sa itong mga ka-break time sa tibuok kalibutan. Maayong adlaw. Sariwang isyu ni mahuhuli. Kalita press mo every day. Saway at tsak madadali. Break time with money. May FB Live at YouTube replace. Siguradong swak at up to date. Sa Pinas man o sa buong mundo. Sa break time, sama-sama tayo. Sariwang isyu ni mahuli. Balita press mo everyday. Masaway at tsak madadali. Break time with money. Ekonomiya, kalusugan at publiko. Sama mo na rin ang politiko. Mga balitang Mulang sa kailangan yes, siya madugay man. sa break time, sama-sama ngungkatin. Yes. Sunod bitaw. Sariwang isyu ni mahuli.